Hello mga kiklabo! Papakita ko sa inyo, gagawa tayo ng napakagandang arrangement ng bulaklak. Pero first time ko to ginawa, sige, papakita ko nga sa inyo kung paano ko nga ginawa. Napaka-instant. Meron ka ng ganitong kagandang arrangement na flower. Time check, 2 p.m. ko kinuha tong video na to. Tapos December 31. Habang sila ay nagluluto doon, ako naman ay nagpiprepare ng flower. Actually, hindi ako nagluto ngayon kasi nga feeling ko, dami na naming pagkain. So, syempre, konti na lang yung lulutuin namin. At dahil New Year nga ngayon, excited na ang lahat. Guys, mahilig talaga ako sa mga flower. Meron pala akong ikukwento sa inyo yung funny story ko. Nung pumunta kami sa Palawan, way back, siguro I think mga 22 years na yun. So, ako kasi, pagka may mga pinupuntahan kami, pag nakakita ako ng mga flowers doon, talaga nagpaka-picture ako. Pero yung time na yun kasi, nakita ko yung gumamela, sobrang laki. Yung kulay ng gumamela, kulay pink. So, sobrang laki niya, na-excite ako at nilagay ko dito sa ears ko. Pero nandun pa siya sa puno, hindi ko siya pinutol, bali. Hindi ko alam, habang napaka-picture ako, tuwan-tuwa pa, no? Ang galing-galing magpa-picture. Picture, yun na nga. So, ayun na nga, habang nagpa-picture ako dun sa flower, na iisip ko, unti-unti na nangangati yung ears ko. Pagtanggal ko ng flower dun sa ears ko, naku, hindi ko alam na may mga langgam pala na kulay itim. So, yun, ang galing talaga. Picture pa more. So, ayun na nga. Napapicture na nga ako doon. Then, suddenly, pagtapos magpa-picture, ayun na nga, namagana yung buong kaliwang ears ko. Kasi nga, dahil kinagat na pala ako ng langgam. So, yun na nga, lesson learned. So, dapat talaga, tanggalin nyo muna yung flower. Tapos, pagpag nyo muna bago nyo ilagay sa inyong ears at feeling maganda magpa-picture, di ba? So, dahil sa nakakatawa yung moment na yun, kasi nga, dahil sa pagpa-picture na yun, ay nako, as in namaga yung kalahating mukha ko. So, pinagtatawanan ako ng mga tao kasi kala nila na paano ako. Tapos, syempre, buti na lang, meron kami dilang antihistamine. So, nag-take na nga ako nun. Yung pamamaga ng mukha ko doon, siguro, I think, mga 2 days din yun. Dahil may allergy pala ako doon sa doon sa may ant. Hindi ko alam kung sa flower or sa ant. Basta nagkaroon talaga ng pamamantal. Siguro dahil sa kagat na rin ng ant. Ako kasi yung tipong mabilis ako ma-attract talaga sa mga flower. Kahit naglalakad-lakad nga lang ako dyan sa tabi-tabi, tapos pa nakakita ko ng flower, pinipicturan ko pa talaga yan. Tapos lalo na pag kulay purple, nako kasi favorite color ko yung purple. So talagang lahat na lang ng places or ng mga place na pinupuntahan namin, talagang hindi pwedeng, pag nakakita ko ng flower, hindi pwedeng hindi ko picturan yun. Parang hindi completely ako kasi parang may kulang pag hindi ko nagawa yun. Parang ganun. So, ayun na nga yung nakakatawang kwento ko sa aking experience sa flower na yun. At ito na nga guys, parang mukhang okay na tong flower arrangement ko. Baka sunod niya mag-a-apply na ako sa mga flower shop. Charot. So, may kwentuhan muna tayo habang ginagawa ko tong flower. So, ayun na nga, marami akong, this time kasi, dahil nga ayoko masyadong magluto, dahil nga iilan lang naman kami ang kakain. Tapos, syempre, samahan na rin natin ang diet pag may time, charot. Ano-ano nga bang na-prepare namin na pagkain para sa New Year's Eve? Ako kasi, may na-prefer na akong chicken galantina. So, gumawa yung husband ko ng meatloaf. Tapos, yung anak ko gumawa ng spaghetti. Tapos gumawa pa pala yung husband ko ng salmon na bake. Tapos mamaya mag-steak pa kami. Tapos basta nag-usap-usap na nga kami kahapon pa yun. Sabi ko gusto ko konti lang yung kakainin namin at saka konti lang yung pagkain na ipiprepare namin. Kasi nga iwas stress. Tapos at the same time, ayoko na maraming tirang pagkain. Guys, 2024 na, kailangan nating magtipid-tipid pagdating sa food. Kung hindi naman natin talaga kayang kainin at ubusin lahat, wag na magluto ng bonggang-bongga. Iba na ngayon, hindi na talaga uso yung sobrang daming pagkain. As long as meron ka nang na-prepare na pagkain, is pagkain na yun, di ba? Ayun na yung mga ngayon, makabagong New Year na food. Prepare lang ng tama lang, sakto lang, sapat na, di ba? This time kasi parang kanya-kanya kami ng luto. Tapos sila nga may kanya-kanyang toka, tapos ako nga ang nakatoka sa dessert. Dahil nga dun magaling si Eklabo sa dessert. Kunwari magaling lang.
Yung dessert na ginawa ko ngayon is leche flan, tapos may ginawa ko na leche flan na egg whites na simpleng-simple lang yung lasa. Hindi naman siya ganun katamis, pero syempre wag mo naman ubusin lahat, diba? Baka tumaas yung sugar mo. Last year kasi parang na-overwhelm din ako doon sa pagkain namin kasi sobrang dami. Tapos dahil sa sobrang dami, hindi ka na makakain ng tama eh. Parang na ano ka na, nauumay ba. Tapos kasi kaya nga gusto ko konti lang para nakakain ko lahat. So, ayun na nga, mukhang patapos na nga itong flower arrangement ko. So, ipapakita ko sa inyo. Tingnan niyo naman kung gaano kaganda. Simple lang, pero nagagandahan ako. Napaka-combination ng color ng flower na to. 'Di ba? Ang ganda ng kanyang combination. At bago magtapos ang 2023, marami nga pala akong na-experience ngayong 2023. Itong 2023 kasi medyo na busy ako. Parang dami kong ginagawa. Tapos, ang dami pang nangyari, 'di ba? Ang dami talaga nangyari noong 2023. Sabi nga nila, 'di ba, pagkatapos ng taon, kailangan natin iwanan yung 2023 kung ano man yung mga naging negatibo na nangyari sa ating buhay. So, ngayon 2024, gusto ko puro positive lang. So, yun lang. Happy-happy lang tayo. And enjoy lang tayo sa ating ginagawa. At syempre, wag natin kalimutan yung ating health. Alagaan din natin to. So, this 2023, yan talagang number 1 priority ko na kailangan kong alagaan ang aking health kasi nga health is wealth. At tignan nyo naman to si Eklabo. Grabe pa cute dito sa video. Ano-ano nga ba ang dapat natin gawin para maging healthy? Siyempre, una, kumain tayo ng masusustansyang pagkain. Tapos, pangalawa, kailangan yung maganda yung tulog natin. Makumpleto natin yung 7 hours na tulog. Tapos, pangatlo, maging positibo lang tayo sa ating ginagawa. So, enjoy ba? Yung, kailangan happy ka kasi, di ba? Dapat, no stress. Akin lang kasi ako, simple lang yung buhay ko. Hindi ako naghahangad ng sobrang dami ng pera, magandang bahay, magandang sasakyan. Basta okay na ako yung healthy, masaya, wala akong maraming haters, basher, ganun. Yung tipong parang wala kang nagiging kaaway. So, sa akin blessing na yun, malaking blessing na yun. So, ipinapanalangin ko rin ang aking mga kamag-anak at saka yung mga loved ones ko na maging healthy rin sila at alagaan nila yung kanilang sarili, 'di ba? Pagpasensya niyo na yung pagbibideo-video ko ng ganito. Alam ko, nagtatawanan kayo kasi nga nag-post ako ng itsura ko dyan. Okay. So, kasama talaga yun sa aking pagbablog. Gusto ko kasi makilala nyo kung sino si Lot. Ito, ang storya ko. Be natural. Ito yung pagiging pagkatao ko. Paano naman ako mag-uumpisa sa pagbablog kung hindi ko naman papakilala yung sarili ko, di ba? Sa dami naman nagbablog dyan, di ka naman talaga makikilala at sino na mapapansin sa'yo? Lalo na kung hindi ka naman kilala. Hello? Siyempre, sa paggawa ng pagbablog or ng content, dapat nga makipag-interact ka sa iyong mga followers. Para, sino ba yung babae na yan? Sino ba yan si Lot? Ganon-ganon. Kasama yan talaga sa buhay vlogger. So, kaya kailangan natin face reveal. Ika nga, sabi nila. So, yun na nga, kailangan natin makipag-interact with the followers and viewers para naman makilala nila kung sino yung gumagawa ng content. Kasi napaka-importante yan talaga, guys. Paggawa kasi ng YouTube, kailangan natin makipag-interact nga sa ating mga followers. So, kailangan natin, walang hiya muna tayo ngayon kasi nga kailangan natin maging active sa ating mga followers. Kahit konti pa lang yan, okay lang kasi nag-uumpisa naman talaga sa konti kaysa sa marami, di ba? At ito na nga yung aking story. So, ayun na nga tong flower. Pinagtitripan ko to sila ate. Sabi ko, ikakasal ka na ba? Sa'yo na tong flower na to. Tapos tuwan-tuwa naman siya.